Magsimula ang kwento kung saan natapos ang unang kabanata. Nang sumapit ang hapon, nag-alala si Isel tungkol sa maaaring mangyari kung hindi magbabago ang master. Ngunit binaliwala iyon ni Han, sinabing imposibleng mangyari, at agad na nagtanong kung kailan muli sila makakagamit ng internet. Sumagot si Isel na nakadepende iyon sa bilis ng pagkolekta ng intervention points. Nang magtaka ang ating bida kung ano ang mga iyon, ipinaliwanag niya na ginagamit ng Mobius ang intervention points para guluhin ang sanhi, bunga, at mismong mga alituntunin. Ayon sa kanya, tuwing nagla-login at aktibo ang master, dumadami ang intervention points, at lalo pa itong bumibilis kapag umaakyat ng palapag ang mga bayani. Dagdag pa, ang mga hiyas ay nagpapalakas din ng intervention points dahil sila mismo ang pisikal na anyo nito at naglalaman ng kapangyarihan ng paglikha. Itinanong ng ating bida kung iyon ba ang kapangyarihan na katumbas ng paggastos ng totoong pera. Masiglang inihayag ni Isel na ang pera ng tao ay maaaring maglaman ng malalim na hinanakit. Binanggit niya na maganda ang cyber money, pero mas mainam ang cash dahil kapag dinala ito sa punong tanggapan, may 1% bonus reward. Gayunpaman, tinawag ni Hana, Scrooge amount, ang 1% at hindi sulit. Pagkatapos, lumabas siya ng silid kung saan hinihintay siya ng kanyang mga kasama, at nagtungo sila sa liwasan ng bayan. Habang inaabisuhan ng system ang master na handa na ang Party 1, idineklara ng ating bida na mula sa puntong iyon, binabawi na nila ang pagtangging lumaban. Sa kanilang paglalakad patungong dungeon, pinaalala ni Aaron kay Han na kahit magbago ang isip ng master, apat pa rin sila at kulang pa ng isang miyembro. Ngunit buong kumpiyansang sinabi ni Han na huwag siyang mag-alala tungkol doon. Samantala, nilapitan ni Isel si Edith sa training ground at ipinaalam ang utos ng master na sumali muna siya pansamantala sa Party 1. Sumunod si Edith at pumayag na makiisa. Bago pumasok sa portal, sinabi niya kay Han na hindi siya pwedeng tumagal. Ngunit nilinaw ni Han na hindi niya ito hinihiling, at tiniyak na makakabalik siya bilang pinuno ng party to kapag nalinis na nila ang ika-15 palapag. Pagpasok ng Party 1 sa portal, agad silang nailipat sa pangunahing dungeon ng ika-8 palapag, kung saan kailangan nilang paksain ang mga kaaway. Mabilis na sumugod ang mga nakakatakot na goblin para umatake, ngunit sa kanilang pagkabigla, napigilan sila ni Yolte gamit ang invert spell. Nabigla ang mga kalaban at hindi nakapaghanda sa matinding kontra-atake. Sa kanyang mahika, tila alon ng lakas ang nagpalutang sa ilan, habang ang iba'y natigilan. Kasabay nito, pinakawalan ni Jenna ang kanyang gilas sa pagpana at tinamaan ng 3 kaaway sa isang tira. Sunod, ginamit ni Yolka ang pinakamataas na antas ng Ignite spell, na nagdulot ng malaking pagsabog at lumamon ng apoy sa karamihan ng mga goblin. Habang nakikipaglaban, napansin ni Han na kayanan niyang mag-cast sa loob ng 10 segundo, samantalang dati ay 40 segundo ang kailangan. Samantala, si Edith, na nakatayo lang, ay nagtataka kung bakit siya ipinatawag gayong natalo na ng grupo ang mga kalaban nang hindi niya kailangan tumulong. Matapos nalinis ang stage, nag-level up sina Aaron at Yolka, at si Yolka pa ang napili bilang pinakamahalagang manlalaro. Naisip ni Han na dahil mas mabilis ng pumana si Jenna, maaasahan na niya itong protektahan siya. Bagamat hindi pa sanay si Edith sa kanilang grupo, naniniwala siyang matalino ito at matatagpuan din ang kanyang papel. Bukod pa roon, napansin niyang mas maliksi na rin si Yolka sa paggamit ng mahika kumpara dati. Paglabas nila ng portal, nagtanong si Yolka kung tapos na ba at inamin na pagod na siya sa paggamit ng mahika. Ngunit, sa kabila ng kanyang pagtutol, hinayla pa rin siya ni Han patungo sa Magic Hall, sabay sabing hindi pa tapos at hindi naman siya mapapagod ng sobra. Gayunpaman, nagduda si Yolka dahil madalas na siyang naloko ng ganoong pangako. Pagdating nila sa Magic Hall, nagtanong siya kung bakit siya dinala roon. Ipinaliwanag ni Han na hindi na niya kailangang gumamit ng lakas, kundi magsagawa lamang ng pananaliksik. Biglang sumulpot si Isel, ikinagulat ni Yolka, na agad na nagreklamo at sinabing natakot siya. Ngunit tinanggihan ni Isel ang kanyang pakiusap, sabay sabing masanay na siya dahil hindi naman siya basta lumilitaw ng kusa. Itinuro ni Isel ang isang mesa at iniatas kay Yolka na lutisin ang problema sa papel at ilagay iyon sa sisidlan. Tiningnan agad ni Yolka ang papel at inamin na natutunan niya ito sa akademya, ngunit nagtaka kung bakit kailangan niya itong gawin. Iritadong sagot ng diwata na utos iyon ng master, at mas mabuting sundin niya kung ayaw niyang mapag-alitan. Samantala, binuklat ni Han ang isang aklat ngunit hindi niya ito mabasa, habang si Yolka ay napilitang magsimula. Nang mailagay niya ang papel sa sisidlan, naglabas ito ng bughaw na liwanag, at inabisuhan ng master na nakakuha siya ng isang research point. Ayon sa system, ang kasalukuyang bilis ng research ay 10 per hour, ibig sabihin ay 10 gems ang nagagastos bawat oras. Habang nakatingin kay Yolka, naisip ni Han na napakababa nito, pero inaasahan na dahil wala siyang sapat na kasanayan sa research. Sa utos ng master, ipinaalam ni Isel na kailangan ni Yolka magsaliksik ng 3 oras bawat araw. Nagulat si Yolka at mariing tumanggi, sinabing sumasakit ang ulo niya at parang alipin ang turing sa kanya.
Nakita ni Han na labis na naapektuhan ang schedule ni Yolka, kaya upang mapanatili ang kanyang sigla nang hindi nasasayang ang oras, iniutos niya sa diwata na humiling ng balahibong balabal. Ibinigay ng master ang balabal na nagkakahalaga ng 3,000 ginto. Iniabot iyon ni Han kay Yolka bilang paunang bayad at nangakong bibigyan pa siya kung magtatrabaho siya ng maayos. Samantala, patuloy na nagbago ang pamamalakad ng master, nagpadala ng mga miyembro sa weekday dungeons, nagpagawa ng mga sandata, at bumuo ng bagong party 3 na binubuo ng mga baguhan. Napansin ni Han ang lahat ng pagbabagong ito at naisip niyang tunay ngang nagbago ang master, at kahanga-hanga ito. Biglang tinawag siya ni Yolka, sinabing kahit apoy lang ang kaya niyang gamitin, magaling siya sa teorya ng iba pang mahika. Napansin din niyang may talento si Han, kaya tinanong niya kung interesado itong matuto ng mahika. Sinabi niya na mahirap para sa kanya na turuan siya, ngunit posible kung gagamit sila ng mga aklat doon. Naisip ng ating bida na bilang isang 2-star, beginner pa rin siya, at makakapili lamang ng bagong klase mula 3-star pataas. Malaki ang tsansa niya maging warrior, ngunit kung matutupad ang kondisyon, maaari niyang buksan ang landas sa isang hidden class, ang Mage Swordsman. Gayunpaman, naisip ni Han na hindi porket hidden class ay malakas na ito, kaya tinanggihan niya ang alok ni Yolka at sinabing mas gusto niyang mag-focus sa sariling landas. Sumagot si Yolka na ipaalam lang niya kung magbabago ang isip niya, ngunit pinaghinalaan ni Han na baka gusto lang nitong may kasama sa paglutas ng mga problema. Nagulat si Yolka sa kanyang hinala at mariing tumanggi, ngunit napagtanto ni Han na tama siya. Tinanong siya ni Yolka tungkol sa buhay niya bago makarating doon. Sumagot si Han na isa siyang magsasaka. Hindi siya pinaniwalaan ni Yolka at tinawag siyang sinungaling. Hinimok siya ni Han na mag-focus na lang sa paglutas ng problema. Alam niya ang totoo na si Yolka ay anak ng isang kilalang pamilya bago pa ito bumagsak dahil sa digmaan. Biglang, isang nakakasilaw na liwanag ang lumitaw mula sa kawalan na agad nilang ikinagulat. Ipinahayag ng sistema na ang pananaliksik tungkol sa hero reaction ay naging level 1 at binasbasa ng Diyosa ang lobby dahilan upang bumagsak ang napakaraming makinang na liwanag na tila mga bituin. May 3 pagpipilian sa pananaliksik at pinili ni Master Wutive na i-unlock ang hero reaction research gamit ang 30 puntos. Isa sa mga makinang na ilaw ang lumapit kay Yolka na nagpagulat sa kanya at agad itong sumanib sa kanyang katawan. Nagtaka siya kung ano iyon dahil hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Sa sandaling iyon, inutusan siya ni Han na sabihin ang stat window. Nang ulitin niya ang salitang iyon, isang bintana ang biglang lumitaw sa harap niya dahilan upang siya'y masindak. Napansin ni Han ang kanyang pagkagulat at naisip na nakikita na rin niya ang sariling stat window. Ipinaliwanag niya na ipinapakita nito ang kanyang mga kakayahan sa pamamagitan ng mga numero. Samantala, naisip ni Han na namatay ang Party 3 dahil hindi nila alam ang eksaktong misyon at walang kamalayan sa kondisyon para malinis ang palapag sapagkat hindi nila nakikita ang sistema. Ang pagpapatupad ng Hero Reaction Research ay nagbigay daan sa mga bayani na makita ang kanilang stat window na makatutulong sa paggamit at paghasa ng kanilang mga kakayahan. Tinutok ni Yolka ang kanyang atensyon sa mga stat at natuklasan niya ang kanyang intermediate flame magic at telekinesis. Ipinaalala ni Han na iyon ang kanyang mga kasanayan. Pagkatapos, lumingon siya at tinawag si Yolka na sumama sa kanya, binigyang diin na dapat nilang ipaalam ito sa iba. Paglabas nila sa research center, dali-daling lumapit si Aaron at sumigaw na may kakaibang ilaw na parang multo na humahabol sa kanya. Ngumiti lamang si Han, hinawakan siya sa braso, at sinabing huwag siyang magpakatanga dahil hindi iyon multo. Maya-maya'y sumanib din ang makinang na liwanag kay Aaron. Paglingon niya sa kanyang katawan, nakaramdam siya ng kakaibang kapayapaan. Samantala, habang tinitingnan ang kanyang stats, tinanong ni Jenna si Han kung ito ba ang madalas niyang tinitigan. Nag-alinlangan ng bida kung alam na ba niya, ngunit ipinaalam ni Jenna na naririnig niya itong binubulong ni Han sa sarili, kaya kinopya na lang niya. Kinagabihan, tinanong ni Jenna kung maaari ba silang mas lumakas dahil sa mga bagay gaya ng levels, stats, at skills. Pakiramdam niya'y lumalakas siya pagkatapos ng laban, kaya inisip niyang iyon ay dahil nagle-level up siya. Ngunit nagduda si Yolka at sinabing imposible iyon kahit para sa isang dakilang salamangkero. Humarap siya kay Han at tinanong kung bakit alam na niya ang tungkol sa stat window samantalang ang iba ay hindi pa. Casual na sagot ni Han na nadiskubre lang niya iyon, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Yolka. Si Jenna naman, na natatawa, ay nagsabing mas nauna lang talaga si Han kaysa sa kanila. Sumang-ayon si Han at sarkastikong idinagdag na marami na siyang karanasan. Napabuntong hininga si Yolka at nagsabing kung ayaw niyang sabihin ang totoo, bahala na siya. Samantala, kinikilig na tumawa si Jenna at pinuri si Han bilang sobrang matulungin at napakahusay magbigay ng payo. Nang akusahan ni Yolka na nilalambing lang niya si Han, mariing sagot ni Jenna na hindi iyon pambobola kundi isang paraan para mabuhay. Habang nag-aasara ng dalawang babae, tahimik na nagpasya si Han na kung makaligtas sila hanggang dulo, sa kanya isisiwalat ang katotohanan. Alam din niyang kapag dumating ang oras na iyon, panahon na rin para magpaalam.
Kinabukasan, kumalat ang impormasyon tungkol sa stat window sa lahat dahil kay Jenna. Karamihan sa mga bayani ay bahagi lamang ng kanilang stat window ang nakikita, marahil dahil mababa pa ang antas ng pananaliksik, at hindi lahat ay nakaka-access nito. Sa pagsasanay, pinaulanan ni Jenna ng mga palasosihan, ngunit lahat ay madali niyang naitaboy, kaya't nagtanong siya kung kasanayan ba ang pagdepensa ng lahat ng atake. Sumang-ayon si Han at inihagi sa kanya ang isang quiver. Nahuli naman ito ni Jenna at nagreklamo na hindi patas dahil ni Isay hindi siya makalusot. Naisip ng bida kung mayroong kasanayang pangkontra, at nagtanong si Jenna kung paano. Sa halip na sumagot, mabilis siyang sumugod at umatake, dahilan upang mabigla si Jenna at magtanong kung gusto ba niya siyang patayin. Ngunit ipinaliwanag ni Han na ayos lang basta't hindi niya ito tatapusin sa isang tama dahil nasa lobby lang sila. Sinabi rin niyang magiging mahirap ang skill leveling kung hindi nila tataasan ang hirap ng kanilang pagsasanay. Pinayuhan niya si Jenna na maging mas determinado. Sumeryoso si Jenna at muling umatake, halos hindi nakailag. Ayon kay Han, hindi na nakakaaliw ang dati nilang pagsasanay dahil tunay na armas na ang gamit nila. Ipinahayag niya na simula ngayon, ang paraan ng pagsasanay ay hanggang sa bumagsak ang kalaban sa bingit ng kamatayan. Samantala, pinuri ng mga bayani roon ang galing ni Han. May isang nagsabi na narinig niyang dating magsasaka lang si Han, at kinwestiyon kung totoo iyon. Ngunit dahil nakikita nilang malinaw ang kanyang kalamangan sa laban, napagpasyahan nilang hindi iyon totoo. Habang umaatake ang bida, mabilis na umatras si Jenna at napaisip kung anong klaseng pagsasanay iyon. Tinukso siya ni Han kung susuko na ba siya at binanggit na naghihintay din si Aaron. Ngunit nagatubili si Aaron dahil natalo na siya ng 32 beses sa 32 laban. Kabaligtaran, kahit natalo na si Jenna ng 18 beses sa 19 na laban, sinabi niyang susubok pa rin siya. Umiling siya at muling nagbigay ng lakas ng loob sa sarili. Muli siyang sinugod ng bida, ngunit nahinto ang kanyang galaw nang biglang umatake si Jenna gamit ang punyal. Mabilis niya itong naiwasan ngunit nabigla sa tumpak na pagtama nito. Sa sumunod na sandali, nagningning ang pulang liwanag sa mga mata ni Jenna at pinakawalan niya ang kanyang palaso. Ipinahayag ng sistema na natutunan niya ang kasanayang weakness detection. Sa kasanayang ito, sunod-sunod siyang nagpakawala ng palaso kay Han, na hirap ng umiwas. Napatanong ito kung saan niya natutunan iyon. Ipinaliwanag niya na naisip lang niya ang sinabi ni Han kanina, na may kasanayang pangkontra, kaya hinanap niya iyon at bigla na lang natutunan. Natuwa si Han at sinabing nakaka-interes iyon, bago nila ipinagpatuloy ang laban. Muling tinutok ni Jenna ang kanyang pana at sinabing hindi na magiging madali. Ngayon, tila siya na ang may bentahe. Pinipilit niyang umiwas si Han gamit ang una niyang palaso, saka inaatake gamit ang pangalawa o pangatlo para tamaan ang kanyang mahinang bahagi, dinadagdagan ng mga peke at mapanlinlang na tira. Mas mahirap na itong iwasan. Dahil sa kanyang determinasyon, umangat sa level 6 ang kanyang basic archery skill. Namangha si Han sa bilis ng pagtaas ng antas ni Jenna. Habang paulit-ulit siyang pinaulanan ng mga palaso, napagtanto niyang mas lumalakas ito. Kahit nahirap siyang depensahan ng lahat, ipinangako niya sa sarili na hindi siya matatalo. Samantala, namangha ang mga nanunood at napaisip kung tao pa nga ba ang dalawang ito dahil kapwa sila kamangha-mangha. Ngunit si Aaron, na nakatayo sa gilid, ay kabadong napakuyom sa kanyang sibat. Pakiramdam niya'y nahuhuli na siya dahil patuloy na lumalaki ang agwat ng kasanayan niya at ng kanyang mga kasamahan. Pero bago ang sunod na chapter, huwag kalimutan mag-like, share at subscribe sa ating YouTube channel na Isekai.